Nga pala, for your information, buhay na buhay po yung mga trolls ngayong gabi, no? Mukhang in-unleash. Barry Di ba Gutierrez, lagi naman? guest. Oh, hindi, Di ba pero lagi iba, naman? mas mainit sila pagka yung guest eh. Ayan. Talaga, no? Dami oh. Woo. Ayan, buhay na Ano, buhay. Okay. naging NPA na naman ba ako? Bahagi na naman Hindi ba yun sa pa, mga... malala yung isa eh. Hindi pa. Sabi, okay ba, basahin ko? Okay lang ba? O sige, go. All the block na naman siya eh. Walang kakwenta-kwenta. Sabi niya, Attorney Barry, kamukha mo alaga akong tilapia. Ganyan po katatalino mga comment dito, no? Ibahin niyo itong programa to. Talagang pinag-iisipang mabuti. Ginagamitan ng utak yung mga yung mga comments, no? Okay. Napakagandang lalaki naman ng tilapia niya ngayon. Hindi ba? Nako, intindi. Oo nga, mukhang artistahan yung tilapia niya. Tsaka mukhang matalino, no? Baka yung Palagay tilapia ko, niya, human rights lawyer din. matalinong tilapia yun. Di ba? Oo. Mukhang yung tilapia niya, nag-aral din sa UP, no? Baka nga yung tilapia maintindihan kung ano talaga yung issue sa confidential funds na maintindihan yung constitutional provision. Sige, shoutout natin yung tilapia ni troll na Click and Record ang pangalan niya. Click and Record. Ayan. Shoutout sa tilapia mong napaka-pogi at napakatalino na incidentally kamukha ni Barry Gutierrez. Ayos! Ayos ba? Ayan ha? Okay. Nakalimutan ko ito eh. May pinag-uusapan natin. So, eto naman syempre kay petitioner, I know na syempre bias kayo in favor of your case, no? Pero binanggit nyo kasi yung ruling ng Supreme Court doon sa DAP, no? Doon po sa mga nakakaalala, sabi kay Rito na dilawan yung guest natin. Yung DAP po, panahon po nila yan, no? Nung panahon ng dating Aquino administration, yung Disbursement Acceleration Program, no? So pagkakaalala ko, 'di ba, ang issue diyan, hindi mo pwedeng ilabas, 'di ba? Tapos na yung budget. Hindi pwedeng may control yung nasa executive for instance. Tapos, teka, gusto ko i-realign niya, no? Tapos pamudmud ko. Okay. So paki-explain nga, bakit ba ganun na naging ruling ng Supreme Court? Na hindi mo dapat ginagalaw 'yan, 'di ba? At ultimately kasi babalik tayo na sa ilalim ng konstitusyon ang nag-allocate ng budget, Congress. So pag napasa na yung budget, hindi pwedeng pakailaman ng executive 'yon. Nasabihin nila na itong pera na nandito sa ganitong ahensya, ilipat ko sa kabilang ibang ahensya. Na yun ang nangyari sa DAP. In fact, yung sa DAP parang ang pakay nila doon ay may mga ahensya mabagal mag-implement ng project. May mga ahensya mabilis ang rollout. So sinasabi nila, para maging mas efficient, transfer natin yung pera doon sa slow performing na agency doon sa medyo mas maagap, 'di ba? Mas alisto sa implementation. Sabi ng Supreme Court, kahit maganda pa yung pakay na yan, hindi pwedeng gawin yan. Kasi klaro sa ating konstitusyon, Congress dapat ang nag-allocate. Hindi nyo pwedeng pakailaman. Ang exception lang ay kung meron kayong savings, merong natipid na pera, pwede nyong gamitin para ilipat at idagdag doon sa mga existing din na mga programa na inalat ng Congress. Hindi ka pwede mag-imbento ng bago, hindi ka pwede mag-create ng bagong programa, pero kung meron kang naipon dahil yung 200 million na proyekto natapos nyo, ginastos nyo 150 lang. Meron kang 50 million na savings, yung 50 pwede mong idagdag dun sa mga ibang programa na allocated din at allotted din sa ilalim ng General Appropriations Act. So, yun yung clarification na binigay ng Supreme Court sa TAP. So, kaya sabi ko, klarong-klaro na, very, very clear yung rules na ang executive hindi pwedeng after the budget has been enacted, papakailaban niya at basta-basta na lang maglilipat. Diba? Limited na lang yung kanyang kapangyarihan na maglipat at batay lang ito kung merong natipid, merong savings, at ililipat mo lang sa existing item of allocation. Pero ito nga sa kasong ito, wala nga existing item of allocation So, walang confidential fund. So, hindi pwede dapat. Klaro. Yun yung sinasabi namin. At saka rin yan, diba? Siyempre, kaugnay din yan dun sa system ng checks and balances natin, no? Na hindi mo naman pwedeng masyadong bigyan ng matinding kapangyarihan yung executive para imekos-mekos yung budget after i-approve ng Kongreso. Kasi nga, alalahanin natin, in theory, habang ginagawa ng Congress yung budget, nagkakaroon ng consultation yan 'Di ba? Kaya in theory, 'di ba, yung mga tao na gusto mag-participate, pwedeng mag-participate, 'di ba? Doon sa budget process, transparent dapat, public yung mga hearings, pwede kayong manood, alam nyo kung paano yung naging decision making process. Kaya
Kaya importante, 'di ba, na nandun 'yun, 'di ba? Klaro at sa dulo nakasaad, sa batas, dito lang pupunta 'yan. Ganito kalaki pupunta sa ganitong klaseng programa, ganito kalaki pupunta sa ganitong klaseng ahensya. So, transparent. Pero kung aalaw mo yung executive na maglipat-lipat 'yun, edi wala na, hindi mo na alam sa nasaan yung pera, hindi mo na alam kung bakit dun nilagay kasi hindi na involved yung taong bayan dun, hindi nila kailangang i-publicize 'yun. So, yun yung danger na iniiwasan natin dito at, kaya meron tayong gano'ng klaseng patakaran sa ating konstitusyon. Okay, ito pala isang tanong 'no, baka naman pinag-iinitan niyo lang sa dami ng sinabi niyo, pinag-iinitan niyo lang yung Vice President. Anong sagot niyo do'n? Siya naman ang nagsimula nito, eh, 'di ba? Hindi ito tungkol sa kanya, hindi ito tungkol sa sino mang tao, kaya nga dun sa mga respondents dun sa petisyon, opisina, eh. Office of the Vice President, Office of the Executive Secretary, Department of Budget and Management. Nagkataon, siyempre, ang, kumakatawan dun sa mga opisinang 'to, yung head of office at sa aming pag-aalala, sa aming pagkaalam, siya ang head ng OVP. Sila yung gumawa ng request, sila yung, pinagbabaan nung pera, sila ang gumastos ng pera. So, kung kukwestiyonin mo yung constitutionality, 'di ba, titingnan mo, hihingin mo na ang Korte Suprema ay, magkaroon ng malinaw na deklarasyon na hindi tama, hindi nasunod yung mga patakaran dito sa isyung ito, sino pa yung mananagot? Siya yun, eh, hindi naman ibang tao yun, eh, 'di ba? Kung Hmm, 'Di ba, kung ayaw niyang na-involve sana dito, di sana hindi na lang siya humingi ng confidential funds, eh, pero nangyari na, eh. ano bang pakialam niya, eh, kung gusto niya? Nice. Gusto, eh. Meron daw paggagamitan, eh, 'no? Curious talaga ako, buhay na buhay yung mga trolls ngayon, ang dami, talaga, mukhang laki ng budget niyo, mukhang sagana kayo, buhay na buhay, oh. Okey. Anyway, eto pala, sino-sino pa yung ibang petitioner sa kasama niyo 'no? 11 kayo 'no? Sino-sino at tsaka paano kayo nabuo? Una si, dating COMELEC chairman Christian Munsod, siya actually yung lead petitioner, kasama din yung kanyang, anak si, attorney, Catrina Munsod, kasama si dating COMELEC commissioner, Gus Lagman, kasama din si dating undersecretary na naging guest mo na rin, propesor ngayon sa UP si Dr. Cielo Magno. Sino pa ba? Si RP Santiago, petitioner siya, siya rin yung, lead counsel sa kasong ito, head ng Ateneo Human Rights, Center, si Miss Melly Nicolas, si Mr. Honorio Poblador, si Mr. Enteng Romano na siya yung nag, host kanina dun sa press conference, si Mr. Rex Drilon at si Mr. Miguel, Hugo. So yun yung 11. Paano kami nagkasama? Actually ano lang, usap-usap lang muna on an individual level kasi nung pumutok 'tong issue nito, ano ba, 2 months, 3 months ago, madami sa amin nagsimula ng magsalita tungkol dito. Pointing out yung, legal basis, yung constitutional issues na involved, at lahat kami tingin namin na importante. At gaya nga ng binanggit ko kanina, biro pero hindi rin biro. Madaming malamang madalas 'pag tino-troll ka sasabihin sa'yo, "Eh, kung ang talino mo mag-file kayo ng kaso." 'Di ba? Kung naniniwala kayo talaga sa sinasabi niyo na mag-file kayo ng kaso, di usap-usap kami na napagkasunduan, oo nga, bakit nga ba hindi, 'di ba? Sa dulo kung, talagang tingin nating importante na, gumuhit dito sa isyung ito, i-enforce natin yung, sinasabi talaga ng konstitusyon, magkaroon ng, malinaw na pananagutan ang ating mga public officials para maiwasan ang abuso, ng pondo ng taong bayan, i-file natin yung kaso. So dun nagsimula at, natutuwa naman ako na yung Ateneo Human Rights Center through si Attorney RP, sila yung basically nag-volunteer to take the lead. So sila yung, tumira nung initial drafts nito, sila ang nag-a-appear as counsel of record. So kumbaga, yun talaga yung nag-ano, yun yung nagbigay ng, klarong direksyon, dun sa usapan dahil meron ng, talagang, gagawa nung petisyon at yun na ano kanina, ito yung naging bunga nung mga usapan over the past, few weeks.